lahat, pati ho sa listeners ng PDP Laban Online. Ang Presidential Anti-Corruption Commission po ay isa sa mga agencies po na itinatag ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte bilang tugon sa kanyang promise, no? Sa kanyang promise nung siya ay nangangampanya. At kami naman po sa PDP Laban, nung hinihingi namin siyang tumakbo, kasi sabi namin, kailangan namin ng leader na magpapatakbo ng bansa na crime-free, drug-free, insurgency-free, corruption-free under a federal system of government. Lahat po yun ay naging plataforma ni Mayor Duterte nung siya ay tumakbo bilang kanyang campaign promise. At sa pagtataguyod niya po ng Presidential Anti-Corruption Commission, isinatupad niya ang kanyang pangako under Presidential Executive Order number 43 na nilagdaan po niya noong October 4, 2017. At ang pakay po ng Presidential Anti-Corruption Commission ay maging advisor po ni President Duterte para po matugunan yung mga reklamo laban sa mga presidential appointees or nominees sa gobyerno mula sa salary grade 26 or mula Assistant Regional Director pataas. So, dahil nga katuwang namin dito ang ombudsman kasi sila ko ang takbuhan. Kaya lang sa ombudsman kasi lahat ng government officials. So dito po, sabi ni Presidente, we will concentrate dun sa mga appointees niya. So dun po, tinupad po niya ang kanyang pangako. Thank you, Attorney Yvette. Pakinggan natin si, dito muna. Bagay ko, ikaw pinakabata. Si Attorney Doy Pigas, ito, prep ko rin sa attorney dito, kaming tatlo ni na Secretary. Pakinggan natin si Attorney Doy. Taga-Abra siya. Tungkol ba sa PCC o tungkol sa ARTA? Both. Kasi tumawid ako no? Both, kasi yung ARTA naman, yung anti-red tape yan, doon napapawasan na pre-prevent na natin yung corruption. Kasi kung hindi masyadong maraming red tape na dadaanan, mabilis ang proseso. Ngayon kung maraming red tape yan, kung minsan doon nagkakaroon ng suhulan upang mapabilis lang yung proseso. Nagkakaroon ng favoritism. So with the anti-red tape, talagang doon pa lang nabawasan na yung corruption. Briefly, nung may tayo kasi yung PCC, nung mga na-appoint si ang husband ng ating si Ted, no? Ted at saka si Greco, and then si Commissioner Chong, at saka ang chairman. Tapos kasi kasama mo sa dati sa DECC na awagi ako, kinuha niya ako executive director. Yung trabaho ng executive director, position second. Kaya asikasuhin mo yan, asikasuhin mo ito kaya lahat. No? Anyway, magkatuwang pa rin kami ni Greco, nanghuhuli, document, everything. At kanina dito si Rex Peron, yung wife na nagkwento ng, nag-report sa amin, no? Sa military, sa hospital, no? Right then there, dalawa lang kami ng staff ko, pumunta kami, inspect namin, meron na kami, na week's time, meron na kagad report, no? Tapos pero ang maganda kay PRD, hindi porket binigay mong ganyan, hindi decision na kagad, no? Pinatawag niya po, kami, no? Tapos saka pinakinggan, and then saka siya nag-decide, no? Ganon din siya, no? Yung sense ng kanyang justice, no? Hindi siya yung ipapasway kagad na, no? Unless yung ebidensya is very convincing, no? Talagang hindi mo naman. Anyway, so, nung ma-appoint naman ako sa ARTA, no?
kinuha ko ng kapatid naman, ang ko, no? Si chairman, aming Director General is si Jeremiah Balica. Sabi niya, Kuya Bay, sama ka dito. No? Ano ba yan? Ease of doing business. Sabi ko, mag-pray ko muna, pero yung, kasi actually yung ease of doing business, EDB. Pangalan ko, Eduardo Toy Bigas. Sabi ko, sige, pasok na ako dyan. So, anyway, nung mga point, no? Ito sa mga bagay na hindi ko makakalimutan. Is that nandun kami sa Malacanang, may COVID pa nun, no? Tapos, merong, nung sa may, sa kabilang side, yung kabilang portion sa Malacanang, sa Kapaligan. Anyway, doon ang meeting, tapos may kausap si PRD, isang manipis na wall lang pakita. Hinihintay namin yung chance namin na matawag. Ang kausap, sa bahay parang, ang kausap, dun si Senator Bongo, si PRD, tapos isang nagreklamo ba, sa LTO to, no? Doon si Asgal, saka si Grace, Michelle Galcamo, ang tagal ko. Tapos biglang nabanggit na kung hindi dahil sa ARCA. Tapos naisip yun na, dyan, sabi niya lang sa ito Bongo, andyan ang mga ARCA, taga-ARCA, pumunta kami ngayon, pagdating namin, tapos yun sabi niya yung action na ginawa, no? Actually, what happened was that yung nirefer ng office ni Gert sa ARCA at yung staff niya, nagkaroon anak ko rin. Tapos sinabi naman sa staff ko, at diretso na doon sa LTO, kaya na-action ng kagad. At sabi ni PRD, tuwa siya, sabi niya, gawin niyo lang yung tama, andyan ako sa YouTube. So, ang nangyari talagang full support mo sa amin. At after that, siguro ang nangyari, right after ng election, isa-isang pinipag. Kami ay, hindi kasi paylo kasi kami, no? So hindi pwedeng i-abolish. So, ang PCC naman, in-abolish. Yeah. Thank you. Na-intriga ako dito sa t-shirt na dala-dala niyo, no? The Regime of Christ, Rock and Roll Movement, di ba? Roll of Law. Yeah. Pakinggan natin si...